Ka-Express, tatlong malalakas na kwento ngayon. Una, may malalim na usapan na si Kai Sotto ay nagpapakita ng mas maagang development kumpara sa career trajectory ni Pau Gasol, lalo na sa body development at skill maturity, at ang paghahambing mismo ay nagsisilbing barometer kung gaano kabilis umangat ang ating Pinoy Power. Pangalawa, isang nakakabilib na narrative ang nagaganap sa FIVB Worlds. Ang Alas Pilipinas Men, isang kupunang buong-buo ang lahi at lumalaban ng buong tapang, hinikayat na punuin ng mga fans ang arena para sa kanilang must-win na laro dahil ang crowd energy ay posibleng mag-iba ng momentum. Pangatlo, sa tennis world, patuloy ang pag-angat ni Alex Ayala. Susunod siyang lalaro sa Jingxia WTA 125 event sa China bilang bahagi ng Asian Swing at dala niya ang momentum mula sa matagumpay na run sa US. Ang kanyang pag-ikot sa Asia ay mahalaga para sa ranking at forerunner ng bigger WTA events. Ka-Express, unang-una, bakit nga inihahambing si Kai kay Pau Gasol? Well, simply, parehong international big man na may perimeter touch, passing instincts at IQ na kailangang i-maximize para makonvert ng size sa NBA level impact. Si Pau Gasol ay naging isang modelo ng all-around big, scoring, passing, footwork at IQ. Kaya kapag sinabing mas maaga ang growth ni Kai kumpara kay Pau, malakas ang implikasyon. Possibly, mas mabilis siyang naging kompletong frontcourt player. Unang punto, body development at stability. Si Pau Gasol nung kabataan ay dumaan din sa proseso ng pag-build ng strength at katawan bago naging dominant sa NBA. Pero ang obserbasyon sa kasalukuyang Kai, kahit nag-recover mula sa kanyang ACL injury, ay nagpapakita ng mas mature lower body base, mas maayos na stance, at mas kayang lumaban sa poste kumpara sa typical rookie bigs. Kung ang isang young big ang may mas maaga physical readiness, mas madali mong maipapasok ang technical work at game reps nang hindi nasisira ang mechanics. Pangalawa, skill set. Ang classic Gasol mold ay post-oriented but highly skilled, footwork, touch, passing. Si Kai naman ay pinapakita na ang parehong toolkit, post moves, passing, plus perimeter shooting at ball handling na mas maaga niyang natutunan. Ang pagkakaroon ng floater, mid-range proficiency, at ability to pass out of doubles ay naglalagay sa kanya sa mas advanced stage ng development kaysa karaniwang big sa kanyang edad. Ito ang dahilan kung bakit madalas banggitin ang punot dulo ng paghahambing. Ikatlo, competition at system exposure. Si Gasol ay hinasa sa Spanish system, FC Barcelona, ACB, matibay ang baseline para NBA entry. Si Kai naman sa kabilang banda, dumaan sa NBL Australia, Japan B-League, NBA G League Ignite exposure, at malaki ang karanasan sa international play via Gilas. Ang cross-system experience ay nagtuturo ng adaptability, defensive reads at situational IQ na napakahalaga sa modern league. Ito ang dahilan kung bakit mas mabilis ang kanilang tactical maturation. At panghuli, expectation management. Hindi natin sinasabing talunin agad ni Kai ang legacy ni Pau Gasol, pero sa rate of improvement, sa current physical baseline at skill spread, may matibay na argumento na ang development curve ni Kai ay mas agresibo. Ang susi, health continuity, consistent minutes sa high-value league, at exposure sa varied coaching schemes. Kung magpapatuloy ang pattern, realistic ang projection na magiging viable NBA contributor si Kai at posibleng maging more than role player sa tamang sistema. Ka-Express, ang bottom line, napakabilis ng takbo ng kanyang evolution. Hindi lang potential ngayon ang hawak ni Kai, kundi concrete evidence of progress. Panatilihin natin ang realistic optimism, support minutes at patience ang kailangan para ang mas maaga na growth ay magbunga ng elite level output. Ka-Express, isang nakakatuwang narrative ang umusbong sa FIVB Men's World Championship. Ang Alas Pilipinas Men ay nagparade ng isang almost all homegrown roster, isang patunay na ang grassroots at domestic development programs ay nagsisimulang mag-produce ng world competitive players. Ayon sa source, ang kupunan ay nagbibigay ng sorpresa at nagsimula ng maghakbang sa competition dahil sa cohesion at local chemistry. At bakit ito mahalaga? Una, nagpakita ito ng identity. Ang pagkakaroon ng mostly Pinoy roster ay nagpapakita na may pipeline mula UAAP at local clubs papunta sa national setup na gumagana. Pangalawa, ang chemistry na dulot ng magkakakilala at magkakasamang naglaro sa domestic circuit
ay hindi basta napapalitan ng imported chemistry. Ito ang nagbigay sa kanila ng edge sa ilang moments ng torneo. At higit sa lahat, kailangan ng suporta ng mga fans, ang momentum na nakuha nila sa opening matches, lahat ng energy na naramdaman sa Mall of Asia Arena ay nagpapakita na kapag puno ang venue, napakalaki ang chance ng upset. Kaya nananawagan ang mga organizers at media, dumagsa ang Pinoy fans sa critical match versus Iran para i-push ang koponan sa playoff contention. At bilhin ng maaga ang mga tickets, magpakita ng tamang suporta at gawing maingay ang venue. Dahil sa volleyball, bawat serve at block ay psychological war. Kung pupunuin natin ang arena, mas tataas ang chance na makita natin ang isa pang historic moment para sa Pilipinas. At ka-express sa Tennis World, patuloy ang momentum ni Alex Ayala matapos ang matagumpay na run sa US. Ngayon bahagi siya ng Asian Swing at nakalista para sa Jingsha WTA 125 tournament sa China, isang mahalagang stop bago ang end-of-season push na makakaapekto sa WTA rankings at seeding. Ito ang pagkakataon niyang mag-build ng ranking points at match form sa hard court. At bakit mahalaga ang Jingsha? Una, WTA 125 events, nag-aalok ng valuable points at competitive draws, perfect para patibayin ang ranking at confidence. Pangalawa, ang pag-ikot sa Asia ay strategic, mas maraming events, mas counting travel fatigue, kumpara sa transatlantic swing at mas madaling makabawi ng points para sa susunod na taon. Sa kasalukuyang season, nakita natin si Alex na nag-advance sa major events at nag-ukit ng kasaysayan para sa Pilipinas, Grand Slam breakthroughs. Ang Asian Swing ang maaaring magpatuloy ng kanyang momentum. Kung maganda ang campaign niya sa China, deep runs o title, posibleng mag-boost ito ng ranking at magbigay ng better draws sa susunod na WTA 250 over 500 events. Para sa mga Pinoy fans, ito ang patunay na ang ating rising star ay seryoso at handang i-raise ang bandera ng ating bansa sa tennis map. Sa bawat sulok ng sports ngayon, isang malinaw na mensahe ang lumalabas. Ang kinabukasan ng Philippine sports ay mas malinaw kesa dati. Kay Soto, na patuloy na inihambing sa mga NBA greats tulad ni Pau Gasol, ay hindi lang kwento ng isang batang nagkaroon ng magandang growth, kundi simbolo ng bagong henerasyon ng mga Pinoy na kayang sumabay sa pinakamalaking stage ng basketball. At habang pinapanday niya ang kanyang landas, bit-bit niya ang inspirasyon para sa lahat ng mga kabataang atleta na nangangarap. Samantala, ang Alasmen naman ay nagpatunay na kahit walang naturalized players, kayang lumaban at magbigay ng pride para sa bayan. Ang kanilang full homegrown lineup ay hindi lang tactical decision, kundi makabayang pahayag na ang talento ng mga Pinoy ay sapat. At sa wastong suporta, kaya nating makipagsabayan sa mundo. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.